Praise the Lord. Sa pong mapagpalang araw po sa atin pong lahat. And God is good all the time, and all the time God is good. So purihin po ang atin pong Diyos sa umaga pong ito at sa bawat sa po sa atin na kung saan nagbigay po muli ng panahon at ng oras upang makinig ng salita ng ating pong Panginoon. So purihin po ang Diyos sapagkat in spite of this pandemic, our God is really our God na kung saan He is our way maker, na kung saan kahit po nakakulong tayo sa ating mga sarili-sariling tahanan, but still, ang Diyos po ay gumagawa ng kanyang kaparaanan upang tayo po ay patuloy na makapanambahan sa Kanya, makapagpuri sa Kanya ng mayroong kalayaan. So ang Diyos po ay talagang napakabuti po sa atin po mga buhay. Amen po ba? So ngayon po umaga pong ito, gusto ko pong ibigay po yung mensahe ng ating pong Panginoon patungkol po sa kalayaan. This is about freedom. Sapagkat ito po yung nais po ng Diyos sa ating pong mga buhay. So let us open our Bible in the book of Exodus chapter 8 verse 1. Then the Lord said to Moses, "Go to Pharaoh and say to him, this is what the Lord says, let my people go so that they may worship me." So ang Diyos po ang patuloy na magpala ng kanya pong salita sa atin pong mga buhay sa umaga pong ito. So this is the very desires of our heart, of our God, na kung saan tayo po ay makapagpuri sa atin pong Diyos ng may kalayaan. So the very desires of our Father in Heaven is yung pong kanyang mga anak, yung pong kanyang mga children is sumamba po sa kanya sa espiritu at sa katotohanan. That's why sabi po ng John 4:23 to 24, this is what the Father seek for His worshiper today, to seek Him, to worship Him in spirit and in truth. Ang gusto po ng Diyos sa ating po mga buhay, malaya po tayong sumamba sa Kanya. Kagaya nga po ng ating palaging inaawit, dun po sa bagong awitin po natin ngayon, through every storm, my heart will sing. Ito po yung gusto po ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi lang po sa blessing tayo umaawit, kundi every storm na atin pong naranasan, every trial, narin po yung desire ng ating pong puso na tayo po ay sumamba sa Kanya. Magpasalamat sa Kanya because we know that God works all things together for good. Kaya ang Diyos po ay talagang mapakabuti po sa atin pong mga buhay. So ngayon po, the world is shouting for freedom. Ang gusto po ng mundong ito, sa mga panahon ito, is kalayaan. Sapagkat almost 2 years na po tayong nakakulong, so ang sinisigaw po ng mundo ngayon is freedom. Gusto po nilang makalaya na sa pagsusuot ng mga maskara, makalaya na po sa mga restriction, yung pong mga wala ng pre-notation. Ang gusto po ng tao ngayong panahon ito is maging malaya. Pero kaya lang po, ang tunay pong kalayaan, kinakailangan po nating matutunan. Sapagkat hindi po lahat ng pwede nating gawin, ibig sabihin po ay malaya po tayo. So naalala po natin yung prodigal son na kung saan kinuha po niya yung kanyang mana yung kanyang mana sa kanya pong ama, but in the wrong time and in the wrong place. Wrong time po, wrong place sapagkat kung tutuusin, yung pong mana, dapat ito po ay kinukuha kapag namatay na yung kanya pong mga magulang. Pero in this time, buhay na buhay pa po yung kanyang ama, gusto na niyang kunin yung kanyang mana. So kinuha po niya yung kanyang mana sapagkat ang alam po niya is yung kanyang gagawin is yun po yung tunay na kalayaan na magpapasaya sa kanya pong buhay. But we know in the story na kung saan dun po sa prodigal son, matapos po niyang kunin ang lahat ng kanyang kayamanan, siya po ay lumayo sa poder ng kanyang mga magulang, lumayo sa poder ng kanyang pamilya, at he spent all his money through a wild living. Kung saan lahat po ginastos po niya, lahat po ay para sa kanya is talagang nilustay po niya ang lahat ng kanyang kayamanang nakuha. Until the time come na kung saan the famine began in the country. And wala po siyang ibang option na pwede niyang gawin kundi ang kainin. Yun pong pagkain ng mga baboy. Sapagkat taghirap na po ang lugar na yon, wala na, naubos na niya ang kanyang pera, and dumating po yung punto na kung saan naghirap po ang batang ito. And dito po makikita po natin na hindi po lahat ng kalayaan ay mabuti. Ang Diyos po, ang gusto po niya sa ating mabuhay
lumaya tayo, pero gamitin po natin ang ating kalayaan sa tamang pamamaraan, sa mabuting pamamaraan. Ito po ay ang pamamaraan ng pagsamba sa Diyos ng naayon sa kanya pong kalooban. Kaya dito po sa atin pong text for today, malaki po ang maitutulong nito sa atin upang atin pong malaman kung ano po yung talagang paggamit natin ng tunay na kalayaan. So back into our text, so God desires for us is to be free. Kaya nga po, ang sabi po rito ng atin pong Diyos, go to Pharaoh and say to him, this is what the Lord says, let my people go so that they may worship me. Gustong-gusto po ng Diyos na kung saan lumalim pa at mas lumalim pa yung ating pong relasyon sa Kanya sapagkat ang gusto po ng Diyos is not only in the big events of our life, but even in the small events of our daily life, tayo po ay nakakonect sa Kanya so that they may worship me. Let my people go. So Satan is like Pharaoh na kung saan he doesn't want us to go. Ayaw po ni Satanas na tayo po ay lumalim ang atin pong pananampalataya sa atin pong Diyos. And like Pharaoh, when Pharaoh say that Moses was not giving up, dito po sa atin pong chapter and verse na atin pong binasa, every time na si Moses po ay mag-attempt dito po sa Pharaoh, nakikipag-negotiate po yung Pharaoh sa kanya. So sabi po ni Moses na kung saan gusto po niyang magpuri sa atin pong Diyos. And then the Pharaoh will say that, okay, you can go worship your God, but stay in the land. So ang gusto po nitong Pharaoh ito, doon po sa loob ng Egypt magpupuri sina Moses at ang mga Israelita. Pero sabi po ni Moses, no, kailangan namin lumabas ng Egypt sapagkat hindi maganda para sa mga Egyptian na kami dito magpupuri o baka batuhin pa kami. So every time na makikipag conversation po si Moses, meron pong negotiate na ginagawa itong Pharaoh na ito. And then dumating po sa punto na kung saan, okay, you can go outside the land, but don't go too far. Ang sabi po ng Pharaoh, pwede kang lumabas ng land, ng lupain ko, pero huwag kang masyadong lalayo. Ito po yung ginagawa po ng diablo sa atin pumabuhay. Okay, you can go to church, you can worship your God, pero ayaw po ng diablo na tayo po ay mas lumalim o tayo po ay mas matuto pa o tumaas ang level ng atin pong pananampalataya sa atin pong Diyos. Ang gusto po ng diablo, hanggang diyan ka lang. Okay, you can worship your God, but you can do what you want. Para ito po yung binubulong ng diablo sa atin pong mabuhay. Okay, you can worship God, you can attend prayer meeting, pero wag naman masyado. Pagka meron kang lakad, okay, you can go, walang problema. This is what the devil is doing into our life. Ayaw po niya tayong mas lumalim pa sa ating pong Diyos. And then, another time, sabi po ni Moses that they want to worship our God, but ang sabi po ng Pharaoh, okay, lahat ng mga lalaki pwede, pero yung pong inyong mga babae, yung pong mga anak, hindi pwede. They will stay in the land. So every time, ito pong Pharaoh, nakikipag-negotiate po siya dito kay Moses because he knows that Moses was not giving up. And then we will go now to the climax of the story in Exodus chapter 14. So in Exodus chapter 14, nakikita po natin dito, this is the time na kung saan palabas na po ang mga Israelita. So dito po meron po tayong 3 punto na makikita na atin pong pag-aaralan. Unang-una po is the enemy is after you. Ang kaaway po natin ay laging nasa sa atin pong likuran. So makikita po natin dito in Exodus chapter 14 verse 5 to 9. At this point of the story, things have not gone so well for Pharaoh. 10 plagues, ano po, yung 10 salot po, they experienced the 10 plagues sa kanya sa Egypt. And then the firstborn son of the Pharaoh is dead. And now all the Israelites are going to the promised land. So Pharaoh is not ready to give up, even after all the evidence that God is more powerful than him. Kahit po alam po ng Pharaoh po na ito, ng atin pong Diyos
ay talagang mas makapangyarihan kaysa kanya. But when he hears that the Israelites is going out of Egypt and now is going to the promised land, ano po ang sabi po ng Pharaoh? Ang sabi po ng Pharaoh, let's go get them back. So yung Pharaoh, ayaw po nilang palayain ng tuluyan ang mga Israelita. So they want to let them go, to get them back upang mag-serve sa kanila sapagkat ito po yung nais po ng Pharaoh sa mga Israelita. Let's go get them back. So he takes his 600 chariots, yung pong mga army ng Pharaoh, and nasa kanila pong lahat, yun pong talagang mga magandang mga weapons upang kanila pong muling makuha yung pong mga Israelita, sapagkat ang nais po ng mga Pharaoh sa kanila pong mga buhay is to be slaves forever. And this is what the devil is doing to the people of God. Christ set us free, but the devil still want us. Gusto pa rin po ng dyablo. Kaya ang dyablo po patuloy pong sumusunod sa mga Kristiyano. Patuloy po niya tayong binabantayan bawat kilos, bawat galaw po natin sapagkat gusto po ng dyablo na ayaw niya po tayo po mas matuto o mas lumalim pa sa atin pong pananampalataya sa atin pong Panginoon. So Pharaoh is not willing to let his slaves go. And Jesus defeated Satan on the cross, but he won't quit his hot pursuit on God's people. So alam po natin na napagtagumpayan na po ng ating pong Panginoong Kristo ang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Tayo po'y pinalaya niya. Pero alam niyo po, ang diablo, si Satanas, hindi pa rin po siya nag-give up. Patuloy pa rin po niya tayong sinusundan. That's why, ang sabi po ng 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Ito po yung atin pong isipin, mga kapatid. Hindi po ibig sabihin na tayo po'y matatagal ng mga Kristiyano. Exempted na po tayo. Yan nga po yung binabantayan ng dyablo, yung matatagal ng mga Kristiyano. Tayong mga Kristiyano, because he knows that unbelievers, sa kanya na po yun eh. Pero tayo po mga believers of God, tayo po yung kanyang binabantayan sapagkat gusto pa rin po ng dyablo na tayo po'y mapa sa kanya. He is running after us. Kaya kung inyo po mapapansin, mga kapatid, ito po yung strategy ng dyablo sa atin po mga buhay. Kaya kailangan po natin, we should identify kung ano po yung mga ways o yung mga ways ng devil sa atin po mga buhay. Maybe ito po yung ating po mga stress o yung pong ating mga loneliness or maybe yung ating mga accomplishment. Dapat po nating alamin kung kailan at saan ang kaaway ay palaging sumusunod sa atin po mga buhay. Kung inyo po mapapasin, bakit itong problemang ito paulit-ulit na lang hindi nare-resolve? Kasi alam po ng dyablo, yun pong ating weakness point. At hindi po tayo niya titirahin sa atin po mga strongest point. Hindi niya po tayo titirahin kung saan tayo malakas, kundi ang dyablo po titirahin po niya tayo kung saan po tayo mahina. Remember in the Garden of Eden, doon po tinukso ng dyablo si Eve sapagkat nakita po ng dyablo na si Eva po ay nag-iisa. Kaya doon po sa atin po mga kapatid na kung saan they want to be alone, they want to isolate themselves, ayaw po nilang makipag-fellowship, ayaw po nilang umattend ng mga prayer meeting, that is the time na kung saan sila po ay talagang tinitira ng dyablo sapagkat nais po ng dyablo na sila po ay mag-isa lamang. Ayaw po ng dyablo na tayo po ay nakikipag-fellowship, umattend ng mga Bible study, umattend ng mga worship service, sapagkat yan po yung nais po ng dyablo sa atin po mga buhay. He don't want to let us go. But thanks be to God, sapagkat meron po tayong Diyos na kung saan nais na tayo po'y maging malaya. Gaya po ng ating inawit kanina, your goodness is running after me. Kahit po ang dyablo ay sumusunod sa atin po mga buhay, but the goodness and mercy of God follows every day in our life.
Di po ba napakaganda na kung saan kahit po tayo ay meron pong mga adversaries sa atin po mga buhay, but still tinatapatan po ito ng Diyos ng kanya pong pag-ibig, ng kanya pong biyaya sa atin pong mga buhay. Hindi niya po tayo kailanman iiwan at pababayaan. So we must be very watchful because the devil don't want us to let go. But take heart mga kapatid, tandaan po natin, number 2, God fights for you. In Exodus chapter 14 verse 10 hanggang 14. So makikita po natin dito that Israel has got their backs against the wall and they are now facing the Red Sea. They are terrified as they look upon the army and they complain. So makikita po natin dito mga kapatid kung saan itong mga Israelites na ito, they are marching through the promised land but they are trapped in the Red Sea. So sila po ay nasa saunan po nila ang Red Sea, and when they look back, nandun po yung mga Pharaoh with his mighty warriors na kung saan gusto po silang kukunin muling pabalik. And they thought that following God, following Moses was so easy. Pero dumating po ang punto na kung saan nung sila'y na-trap na they are terrified and now they put Moses na biniblame po nila si Moses. Ang sabi po nila ng mga Israelita, dinala mo ba kami dito sa disyerto para sapagkat walang libingan doon sa Ehipto? Mas mabuti pa nung kami nasa Egypt. Mas mabuti pang mag-serve na lang kami sa Egyptian. And sometimes sa atin pong mga buhay, mga kapatid, when we are trapped with our problems, with trials, with this temptation, minsan biniblame po natin ang Diyos. O minsan biniblame po natin yung pong ating mga tao sa atin pong paligid. But hindi po natin nare-realize that our God is able to deliver us from all kinds of problems and trials if we trust in the Lord. So we make mistake every time we assume that following Jesus is easy. Sapagkat ang sabi po ng Bible, in this world you have trouble, but take heart, I have overcome the world. Hindi po ipinangako ng Diyos na tayo po ay nasa bed of roses kapag po tayo ay sumunod sa Kanya. Sinabi po ng Diyos that meron po tayo mga kapighatian sa mundong ito. But one thing is very sure, mga kapatid, sapagkat ang sabi po ng atin pong Diyos in Exodus sa atin pong binasa, that the Lord will fight for you and you have only to be still. Hindi po natin laban ito. Laban po ito ng Diyos. Kaya nga po, huwag kang maghiganti, ang Diyos ang gaganti. So meron ka bang mga problema sa buhay mo, meron mga persecution na nararanasan sa buhay mo, all you have to do is to be still. Submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Kapag meron kang dumarating na mabigat na problema, ang ating pong gagawin, mag-submit po tayo sa Diyos. Be still and know that I am God. Ang sabi po ng ating pong Diyos in Psalms. Kaya imagine mga kapatid, Israel is on the side, imagine that Israel with the sea on one side and the other side is Pharaoh, and they are trapped in the middle, but then the power of God moves upon their life, move upon between them. And this is one of the greatest picture in the entire Bible, what our Lord Jesus Christ done for us. He moved in the midst of us when we are trapped in the sin. Nung tayo po ay na-trap ng kasalanan sa atin po mga buhay, with all His power, Christ with all His power, position Himself between us and the enemy. And this is the gospel na atin pong pinag-aaralan. Nung tayo po ay na-trap sa atin pong mga kasalanan, ano po ba ang ginawa ng atin pong Diyos Ama sa langit? Ipinadala po niya ang atin pong Panginoong Jesucristo to be our mediator. Sapagkat ganun po tayo kamahal ng atin pong Diyos.
Kung tutuusin, wala pong kaibig-ibig sa atin pong mga buhay. Wala pong, kung atin pong titingnan ang ating sarili, wala pong maganda. Wala po tayong magandang ginawa. Wala pong kasiyasiya. Pero ganun na lamang po ang pag-ibig ng Diyos sa atin pong mga buhay. In the time na tayo po'y wala ng pag-asa, in the time na tayo po'y papunta na sa impyerno, God make a way. Ipinadala niya ang ating pong Panginoong Jesus. He stand between God and us. Kaya ang Diyos po ay napakabuti sa atin pong mga buhay. Jesus fights for you. Kaya don't give up, mga kapatid. Kung may naranasan ka mga patitinding pagsubok sa ng problema sa mga oras na ito, don't give up. God is with you. At ito po yung makikita po natin talagang ang pag-ibig po ng Diyos ay nag-uumapaw. When Jesus Christ is on the cross of Calvary, He died fighting for you. He died fighting for us. And in the victory of His resurrection, we became also victorious in the name of our Lord Jesus Christ. Pero hindi po ibig sabihin na tayo po ay hindi na magkakasala. It doesn't mean that we will not struggle. It means that if you trust Christ by the simple silence of our faith, of your faith, so your enemy will not defeat you. So, tandaan po natin mga kapatid that God is always with us. You must remember that the one who is in us is greater than the one who is in this world. Kaya wag tayong bibitaw mga kapatid. Even though the enemy is chasing us, but God fights for us. God is with us. And number 3 po, in Exodus chapter 14 verse 15, ano po sabi rito? Number 3, then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on. So ito po yung number 3. Number 3 means move on. Kinakailangan na po nating mag-move on mga kapatid. Baka mayroon pa tayong mga nakaraan natin na hindi po natin nabibitawan pa hanggang ngayon. And the Lord is saying to Israelites that God is basically saying to them that your life now is in your hands if you desire to move forward. So God is saying to them that I have delivered you from the power of Pharaoh, but now it is your responsibility to move forward. So pinalaya na po tayo ng atin pong Diyos. God set us free, but it is up to us kung tayo po ay mag-move forward o babalik muli sa atin pong pinanggalingan. A Christian, sabi nga po, the old has gone and the new has come. Wag na po nating balikan ang atin pong mga pinagdaanan dati. Sapagkat ang sabi po rito, we must move on. Baka mamaya po, nasa 2021 na po tayo. Baka mamaya, nandun pa tayo sa 1971. It is 50 years ago. Ngayon po, 2021, mag-move on ka na. Kaya po yung iba hindi makamove on, ayaw po nilang bitawan kung ano yung mga nakaraan. Hanggang ngayon, meron pa rin po silang kinikimkim sa kanila po mga puso. And ito po yung weight na nagpapabigat sa atin po mga buhay upang hindi po tayo makaabante. Yun pong mga bitbit natin sa atin po mga buhay. And that's why mga kapatid, kinakailangan po nating umabante. And why many Christians cannot move on? Because they don't want to leave their past behind. They don't want to let it go. Pero sasabihin ko po sa inyo mga kapatid, kung meron pa rin tayong mga bitbiting mabibigat sa atin po mga buhay, now is the time to let go. Sapagkat
ang sabi po ng Bible, ito po yung hinahanap ng atin pong Diyos. A true worshiper that will worship Him in spirit and in truth. How can we worship God? How can we focus to God kung tayo po naman ay punong-puno ng bigatin sa atin pong mga buhay? Ano po ba yung mga bagay na nagpapabigat sa atin, that hinders us, that weight us down? We must let it go. And the very desires of our heart, of our Father, ang sabi po niya sa ating text, let my people go so that they may worship me. Ang hirap po kayang magsumamba sa atin pong Diyos ng may kahati. That's why we cannot serve God and money. Kinakailangan mamili po tayo. If we serve God, then let us focus to God. Alam niyo po, one thing na nakatulong sa prodigal son upang siya ay makamove forward is he acknowledged the acknowledgement of his wrongdoing. In-acknowledge po ng prodigal son ang kanyang kamalian. Ang sabi po niya, I will arise. I will go to my father and say to him, Father, I have sinned against you and against heaven. Alam niyo po, ang isang bagay na nagpapabigat sa Kristiyano, pride sa kanya pong buhay. Pag hindi po tayo nagpakumbaba at palagi tayong may pride sa atin pumabuhay, hindi po natin kaya. Apart from Him, we can do nothing. Ito po yung isang bagay na tumulong po sa prodigal son. He acknowledged that he was wrong. And he take action sa kanya pong naramdaman. I will arise. I will go to my father. You see, di ba ito po yung desire ng atin pong Diyos sa atin pong mabuhay? Yung hindi pa nasasambit ng iyong labi, pero ito yung desire ng puso mo, niyayakap na tayo ng atin pong Diyos. And just like this prodigal son, nung siya po'y nag-decide na bumalik, malayo pa lamang sinalubong na siya ng kanyang ama, hindi pa nakakapagsalita, hindi pa nakakapagpaliwanag ang kanya pong anak, niyakap na niya. And this is what our God wants in our life. If we desire today na tayo po'y manumbalik sa Diyos, hindi ka pa nakakapagsalita, dinisan mo pa lang sa puso mo, niyayakap ka na ng atin pong Diyos. And this is, yun pong marami pong mga Kristiyano na kung saan hindi po sila makamove forward dahil sa kabigatan ng kanila pong nararanasan. And this is the time, mga kapatid, to let it go. Sabi po ni Apostol Pablo, forgetting what is behind and move forward because there are many beautiful things that lies ahead. Maraming mga buting bagay na nais po ang Diyos sa atin pong mabuhay. And that's why ang nais po ng Diyos sa mga oras na ito, makalaya po tayo. Palayain ka, pero nasa sayo kung gusto mo. He said in this last verse, the Lord said to Moses, why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on. Marami pong beses iyak po tayo ng iyak, pero wala naman po tayong ginagawa. Iyak tayo ng iyak sa Diyos, panalangin tayo ng panalangin, pero after na po tayo makapanalangin, wala naman po tayong ginagawa. We don't move forward. Nothing will happen. That's why sabi po rito ng ating pong Diyos, why are you crying out to me?
You must move forward. You must move on. This is a new day. Tapos na yung kahapon. This is a new level. Kaya kinakailangan po mga kapatid, move on na po tayo. Pinalaya na po tayo ng ating pong Diyos, pinalaya tayo ni Kristo, tanggapin po natin ang kalayahan ito sapagkat ang ating pong Diyos nananabik sa kanyang anak na magpupuri sa kanya ng may kalayaan sa Espiritu at sa katotohanan. So purihin po ang ating pong Diyos sa umaga pong ito, and I do believe na ito po ay nagbigay muli ng kalakasan sa ating pong mga buhay. So tayo po ay manalangin mga kapatid. Hallelujah. Dakilang Ama, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming pong mga buhay. Salamat po o Diyos sa aming pong Panginoong Jesucristo na ibinigay ang kanyang buhay, nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo upang kaming iyong mga anak ngayon na nananampalataya sa iyo ay maging malaya. Salamat po o Diyos sa kalayaan na patuloy mong ipinagkaloob sa bawat sa puso amin. At tunay nga po Panginoon na sa mga oras na ito, kahit anong klase ng problema at pagsubok ang dumating sa aming pong mga buhay, malaya pa rin kami Panginoon na nakakasamba sa iyo, nakapagpapasalamat sa iyo, nagpupuri sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa isang pribilehyo Panginoon na sa bawat oras, sa bawat pagsubok namin, malaya po kaming nakakalapit sa iyong paanan at malaya po naming nararanasan ang pagyakap mo sa aming pumabuhay. Ama, hayaan mo na ayon pong kalayaan ito, patuloy lamang naming magamit ng naayon sa iyong kalooban, sa iyong kagustuhan. Salamat po dakilang Ama ng maraming at maging sa mga oras na ito, ang akong samot dalangin sa akin pong mga kapatid na nakikinig sa online na ito, Panginoon, sa online preaching, ano man ang kanilang nararanasan sa kanila pong mga buhay, kabigatan, mga pagsubok, problema, financially, physically, spiritually, Lord God, I pray na ang iyo pong kalayaan ay maranasan nila sa kanila pong mga buhay. Let the spirit of freedom be upon their life in the name of our Lord Jesus Christ. Father, we thank you, we honor you, and we bless you. And this is our prayer in Jesus' name. And everybody will say, Amen and Amen. I wanna be your hands and feet. I wanna be your voice